pwede nyo munang, while waiting po, no? While waiting, nag-antay tayo ng 14 months. Malaking kawalan po yun sa mga mahirap nating pasyente na hindi nila ma-avail ang medical assistance ng AIX, ng DSWD, dahil hindi po mapirma-pirmahan pa yung JAW. Yun lang po ang pakiusap ko, Secretary Rex, baka pwede nyong matulungan, ma-expedite. Alam ko naman na gusto mo rin po tulungan yung mga kababayan nating mahirap. Dahil ito nga yung AIX, Assistance in Crisis Situation. Malaking tulong to. Ginawa ko ng example kanina, 87,000, bawas ng PhilHealth, bawas ng DOH, at bawas po mula sa AIX. Malaking kaginhawaan po yun na makalabas po yung pasyente na hindi na nila kailangan magmakaawa pa. Dahil pera naman po ng Pilipino yan. Ibalik po natin sa kanila sa mabilis na serbisyo. Kaya nga po tayo may mga malasakit centers, one-stop shop, para meron silang matakbuhan na hindi na nila kailangan bumiyahe pa ng mga regional offices at ng mga provincial offices para humingi ng tulong sa mga ahensya. Tulungan na lang po natin sila. Yun naman po ang aking pakiusap sa inyo, Secretary Rex. Full support naman po tayo sa inyong budget, basta ibalik po ang pera ng mga kababayan natin sa mga mahirap. Yun lang po hiningi kong assurance, baka pwede pong mapabilis. Oo, yan ang minimithi nating lahat. Salamat po. Are you done? Yung, dali lang po, Mr. President. Yung AIX guidelines na lang, baka pwede ma-revise nyo lang po. Pag-aralan nyo ma-revise. Can Opo, DSWD do that? O kaya naman tignan kasi pwede naman i-embed yung JAW sa guidelines. While waiting for the approval of the That's JAW. right. The JAW, which has not been signed, the provisions can be embedded already in a set of Pwede revised nyo na guidelines for ma-implement the yan AIX. through the department order. Oh, within the department lang naman eh. Dali lang naman siguro yun. Kaya nyo namang i-revise yun. Can we get that assurance, Mr. President? That already, they already have a pilot project eh. Salamat, Madam Sponsor. Thank Yun you. lang po, just want to reiterate my full support again to the budget of DSWD. For the last 8 years, naging supportive naman tayo sa inyong budget. Maraming salamat po, Mr. President. Maraming salamat. Thank you, Senator Bongo. Majority Leader. Mr. President, next to ask one question is Senator Robin Hood Padilla. I move that he be recognized. Senator Robin Hood Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating pinunong mayorya. Ito po, gusto ko lang pong linawin kasi marami pong nagtatanong sa akin bilang ako po ang chairman ng komite ng cultural minorities. Nasa likod po ng ating sponsor ang representative ng NCIP. Marami pong mga katutubo ang naguguluhan kasi meron pong nilabas ang EO, ang Malacanang, na sinasabi po na ang NCIP ay nasa ilalim na ng Office of the President. Gusto ko lamang pong tanungin, kayo po ay nandito dahil sa budget lamang po ano? Hindi naman po dahil kayo po ay naandyan pa rin sa DSWD. Tama po. At sa susunod na hearing, wala na yung NCIP sa DSWD, kundi nasa Office of the President. Pero ngayon, palibasa kinapos ng panahon, narito para sa atin at bahagi pa sila ng budget ng DSWD. Opo, yun lamang. Gusto lang po nating linawin sa mga kababayan natin, mga katutubo, dahil medyo naguluhan po sila kasi nasa likod niyo po sila. Kaya po, yun lang po, nilinaw lang po natin. So next year, na kayo po ay nasa likod na ng Office of the President. Okay, so maraming salamat po. Yun lamang Tama. po. Thank you, Senator Tama Padilla. po yun at huling panahon na, huling pagkakataon na sila ay kasama ng DSWD sa pagkaintindi ko. Thank you, Senator Padilla. Senator Marcos, Majority Leader. Yes, Mr. President, the last to interpolate our sponsor is our Deputy Minority Leader, Senator Rizzo Ontiveros. I move that she be recognized. The Deputy Minority Leader, Senator Rizzo Ontiveros, is recognized. Salamat, Mr. President, at magandang gabi po muli, good sponsor. At syempre,
kay Secretary Gatchalian at yung buong DSWD family. So, una, good sponsor, tungkol sa government procurement ng agri-fishery products. Mr. President, Madam Chair, the DSWD has been identified and mandated under the Sagip-Saka law to directly purchase available agricultural and fisheries products from local farmers, fisherfolk, or their associations or cooperatives for their respective programs, in particular for the supplementary feeding and disaster response and rehabilitation programs. Since 2021, the said mandate has been reiterated in the General Appropriations Act. Pwede po bang makahingi sa DSWD ng updates sa implementasyon nitong Section 24 ng GAA 2024? May bottlenecks po ba sa implementasyon nitong probisyon? Ano-ano ang mga ito at pwede po bang malaman paano ito tinugunan ng DSWD? Good sponsor. Yes, thank you very much. This is a matter of grave concern to all of us, and certainly this would be a great boon to our farming communities. Dati-rati medyo nahihirapan sila sa ganitong ngunit maliwanag na nung nakaraang taon pa na maari ng mag-negotiated procurement, community participation in procuring for DSWD feeding. Kaya 415 million worth of contracts was awarded to community-based organizations. So ang ginagamit dito, yung Sagip-Saka na alam natin, at mismo yung GPPB ay merong negotiated procurement, meron pa silang guidelines sa community participation in procurement, kaya hindi natin masasabi na hindi po pwedeng direktang bumili sa ating mga magsasaka at sa kooperatiba. Maraming salamat, good sponsor. Wala naman pong bottleneck sa implementasyon nito. Well, so far, parang natutuwa pa nga lahat ng regional office dahil napapadali. At eto nga, marami ng kontrata na 415 million. At lalong napapadali kung under 5 million ang kada kontrato, mabilis. Alright. Nakakatuwa namang malaman iyan, good sponsor. At siguro parang isang tip din both sa mga regional offices natin at yung mga rural producers, lalo na mga magsasaka, mangingisda, mga katutubong Filipino at mga kababaihang nayon, itong in a way threshold kung saan sa ilalim nun ay mas madali pong ma-facilitate yung pag-comply sa batas na ito. Related to my first question, good sponsor, for fiscal year 2024, magkano po yung pondong allotted sa mga DSWD programs na nangangailangan ng procurement ng produce tulad ng bigas, gulay at saka gatas? At sa said budget allocations, magkano po yung ni-utilize sa direct purchase sa magsasaka at mangingisda? Ito na po ba yung 450 million pesos? At sa mga traders naman, magkano naman po, good sponsor? Yes, the entire supplemental feeding program can really be procured through community, through Sagip-Saka, through negotiated and public bidding. Malaking budget po to. It's 4 billion mahigit noong 2024 at sa ating panukala sa susunod na taon nasa 5 billion 182 million mahigit. So nag-increase pa to sa GAA. O nga po, good sponsor. Nakakagulat yung halagang 4 billion plus, pero so far 450 million worth lamang ang na-procure, mga 10%. Sayang naman. Anong plano at dinagdagan pa nga at ginawang 5.182 billion sa susunod na taon, Yes, good sponsor? yung memo na effect last year, so talagang nagsumigasig yung ating mga regional offices ng DSWD mula nung nakaraang taon at may output naman at least mahigit 10% ay nabibili na sa pamamagitan ng direct buying sa ating mga magsasaka. Kaumpisa pa lang, tinutulak talaga sila at pinapaalam sa lahat na napakadali ng
gagawin. As a matter of fact, yung sa GPPB ng DBM, magpapakita ka lang na rice farmer ka at may RSBA ID ka. Yung mga fisher folk, ganun din, basta meron kang ipapakitang ID ng fisher, alam na nila, nakasama ka at pwede kang magbenta. Sana po ay mapascale up talaga ito ng DSWD sa susunod na taon, maitabi kung kung nagkakaroon ba ng bottlenecks. Kasi sumasang-ayon talaga ako sa inyo, good sponsor. Ang laking bagay po nito, bukod sa ating mga regional offices mismo dun sa rural direct producers. Yung traders po, hindi naman po sila nagkakaroon ng share sa paggastos ng budget na ito, good sponsor? Traders po ba, may share po ba sa pinagkagastosan ng department sa implementasyon nitong batas? Walang data ngayon kung sino, pero merong bagong EPAP, ano ba ito? Partner agencies. Ito naman, ine-encourage rin ang mga community-based organization. Kaya't talagang tinutulak ng DSWD dahil nakakamura sila at napapakinabangan ang tinatawag nating mga farming communities. So yun nga, nagiging virtuous cycle yung dating vicious cycle. Maraming salamat, good sponsor. I am raising this question since we keep receiving reports that national government agencies with relevant programs do not purchase agri-fishery products from local farmers and fisher folks. Kaya sana mas marami sa mga NGAs na ito ay sumunod sa halimbawa ng DSWD. And halimbawa na lang, ang report sa amin ng nagkakaisang magsasaka ng Isabela Agriculture Cooperatives, di umano, kaya lang parehong department to. Ang sabi, di umano sa kanila ng DSWD, the department is constrained by law to buy rice only from NFA para sa kanilang supplementary feeding program. Pwede po bang humingi ng paglilinaw sa DSWD kung totoong official policy pronouncement ito ng ahensya kaugnay ng bagay na ito? Sa regular Kasi- procurement, Yes, wala Mr. pong President. problema. Baka yung tinutukoy sa Isabela, sa iba pang lugar, yung pagbabawal na nakasaad sa executive order na talagang pinagbabawal bumili maski sa kanino, kundi kinakailangan i-procure lamang sa NFA pag emergency procurement tuwing disaster. Yun ang limitasyon. Well, kung ganun ang sitwasyon, good sponsor, dahil hindi pa napag-aralang mas mabuti ng representasyong ito, itong usapin, baka pwede na lang i-explore ng department, makipag-ugnayan sa OP kung paano mas pwedeng i-harmonize at hindi mag-cancel out itong batas at yung EO kahit sa mga emergency procurement. Iwan ko na muna Tama doon po itong yun. puntong Dahil ito, good sponsor. sa aking karanasan, kinakapos nga yung NFA madalas. Kapag disaster, wala nga silang ibebenta Yun kahit na nga gusto mong bumili. Sa bagay. Nagkakaproblema nga kami dyan eh. Okay po, good sponsor. Sa bagay po. Well, just for the record, kasi kung sa kabila ng legal basis na mayroon tayo, yet ang interpretation ng isang regional office ay iba, so ang magiging tanong ko kung ganun paano sinisigurado ng central office na yung regional, field at provincial offices, pati attached agencies, ay magko-comply both sa Sagip-Saka at sa GAA provisions. So in this situation pala, may isa pang stakeholder doon, yung OP, kung saan siguro pwedeng mas magkaroon ng paglilinaw at harmonization, good sponsor. Tama po yun. Dati kasi, takot na takot ang mga regional offices bumili sa community-based organizations. Pagkat ang akala nila, makukowa sila, tapos meron pang mga papeles din yung DBM. Pero ngayon, nagkaliwanagan na at pinakilala na ng DSWD yung iba't ibang dokumento, yung mga memo nila, at yung GPPB, pinaliwanag na rin yung mechanics ng Sagip-Saka. Kaya unti-unti, nasasanay na rin. Yun nga lang, tuwing may disaster, may kalamidad, bawal talaga ayon sa EO bumili sa iba pang supplier kundi ang NFA lamang. Malinaw po, good sponsor. At sana